kay sure kung murag na daghan siya nagsayo. Pasensya na kay magtuntuon ug kuno tagkuan storya ug kuan daghang tao atubangan sa mga DOH personnel. Bitaw. Good morning tanan. Good morning. Excited ba mo? Ako kay di shaky jud ko bitaw. Good morning. I am Buena Mahumot from Calapi Mother and Child Hospital, the nurse supervisor / DOH coordinator, FFHI coordinator, DSC. Sige lang, kung anong gihapon, just a help man to everyone. And with our midwife, Pilar Cruda, the kuan. May only kaubat kay kami na duha pod mo nang di jud ko kanang ubitin ma'am ay kanang istorya in front of you o kay mga doctors na kung kauban dyan mga sayo pala si ma'am kay mura na sayo to si ma'am ato sige I'm willing to kuan accept the phone niya sa chat naman sa ma'am ngayon siya ma'am ha sige okay register kay nagkulbaan ko bitaw naaman tay QR code no sa neonatal nga death review. Ug ako pa tong basahon tanan from the start na mag-English ko kuan murag hago ta maminaw ato na lang siguro ang i-shortcut like naman tay presentation adto sa QR code nakabasa mo adto like magbisaya na laman siguro ko no kanigod neonatal death review na mo kanang ang mother ani is 24 years old from Manila kuan siya non-alcoholic non-drinker, then na siya ANC 5 times. Pero ang apan lang ani kay ni-insist siya nga mag-home delivery only sa ilang balay. Pero kani si mother, kuani siya no pre-existing medical condition, no history of hospitalization during pregnancy, pero nagka-UTI siya. Then, only given iron with folic acid, calcium carbonate, and other prenatal supplements. And then, kuan ni siya, di man siya puta mo to, no, wala maini ni midwife nga ma'am. Di siya ka pwede mga anak sa balay. Kay, nagpa-prenatal gani. So, encourage everyone, all mothers nga, dili jud sa balay mga anak, na kay gahay mag-ulo, moto si mother ni-insist or maybe unsa pa ganap pa sila activity before nga naka-trigger niya nga mga anak. So mao na to ha mag-shortcut ra ko. March 28, 2025 si mother nag-labor na siya around kuan ay alas 3 sa kadlawon. Dayon nanganak na siya og sa magtura sa nanganak dok kuan sa dok support sa dok kay alagi o anagod og ako lang basta English mag-English pa jud di pa jud pronunciation sample di ta maminaw sige kanang mag-picture out bitaw ta kay naman ta diri as how to apply this sa kanang practical ay sa ato ang kuan facility. So asa na ko adto ang si mother nagpati og sa man ma'am nagpati siya alas 3 sa kadlawon. Human nanganak siya sa balay kay gahay mag-ulo man jud mo adto ni sa nearest nga birthing facility. Nanganak siya og unsa to oras sa dog 9:47 AM sa balay nila. Karon kay pag-anak niya kay bawag yung sa kaputo pag mga anak no nga wala man dyan nag-monitor kay of course sa balay ra gabut-buot ingana nanganak siya 9:47 AM unya pag panganak niya okay but the baby is the mother is in good condition but the baby is still not crying kay bawo siya no nga wa mo hilak ang bata pero gapatutoy siya ga-change og diaper dayon kay pag ilis niya diaper kung saan naman yung bataan din na rin hilak. Kuan man murag lahi ra jud. Pero na ay longer time na gap sa mother nga naka-decide nga mo adto na ni midwife. Nagmagahi pa jud ulo, wa pa jud mo lahos dito sa kuan, sa ospital. Si midwife, ang balay pa jud sa midwife ang giadto. So karon si mother naa siya time bitaw nga
pag-decide, di ba, nanganak to siya og 9:47 a.m. Tapos, naka-decide siya mo adto ni midwife. My God, 13 hours and 43 minutes pa jud. So, niadto siya ni midwife 11:30 p.m. So, can you imagine sa taas sa oras nga gikan pato nga ay ang iyang bata pag panganak niya kanang wala na mo hilak sa hospital kay not asa na no good cry ba nang kuan na o poor torgor sa panadihang mga assessment nato mawindang naman ta kay nung sa naman ning bata unya kanyo imagine sa 13 hours nga gap ha 13 hours and 43 minutes diha pa naka-decide si mother nga moadto sa midwife. So karon nahitabuan ni pag abot sa bata with the mother, the midwife, baby is still not crying but able to breastfeed mother. My God, unsa naman to nga wala gani mo hilak, gapasigi gihapon o patutoy. Unja, the mother decided to return. Baby is not crying, sleepy, but able to feed. The mother birthed the baby and changed the diaper. So, ako natuno, ako rin gibalik. After a while, the mother noticed that the baby is not breathing. So, mao to, nanganak siya, nagpatutoy, nag-ilis sa diaper. Kunya, nakabantay jud doon. Ang first assessment adto nga not documented as verbalized by the mother only. Kuan, not breathing, the baby is not breathing. Unya, after ato, mao to, naka-decide siya no, nga 13 hours and 47 minutes pa siya niya to sa midwife. Sus kay pag adto niya sa midwife, lahi naman ang kuan, nagka-deteriorate naman dayon si baby. Lahi na ang assessment ni midwife. So kay midwife naman na siya, so di ka mag-expect no, nga napo siya yung mga neonatal, mga unsa man ang mga resuscitation tools diha sa ilang balay. Unya, pag abot ni mother sa balay sa midwife, patient was lethargic, cyanotic, and hypothermia. Unsa man ning cyanotic? Ay unsa ni? Lethargic, cyanotic, late signs ba na ay hypoxia? Unsa ba nito? No? So, uwahin ang tanan. Ang pagbasol kay always yun ang mawahin, no? So, mauto, ato ang leksyon patunta na sa tanan to everybody. Ngayon taon, di dito magmagahig ulo. Tanawa, ang gikan siya ng anak-ingan na pag-abot sa midwife, sa balay sa midwife, upon the assessment sa midwife report, lethargic na ang bata, cyanotic, and hypothermia. What na, murag apiki. So, mauto, ang midwife, kung saan may mahimo ni midwife, na CPR only ra, na isakto makapunto sa kanto, mauto, asa man to si Zanto, so not documented, mapudno. And then, na may mahimo, karon gi-advise to si mother in tawag po nga ma'am adto jud kita sa kanang nearest facility unya kahing refuse man si mother o referral. Oto, CPR na nahimo ni midwife. Unya, later on, unsa na may mahitabuan to? No. Mga 11:30 p.m., patient was pronounced dead. To arang ending. Natsugi na, mauni ni. Pag-review na taan ni. Ano man to? Pero natay fishbone analysis. Pero ato sang unahong tong slides na mo kay murag ka ng effort kuno may pagabiin na ba sakto ba niyo pero I'm still thankful kay namin po good friend from other hospital nga ma'am nga naon ni siya ma'am o sige ma'am thank you ma'am mag-enjoy ka na mo ma'am guys ang entry na ho ani so more shortcut ta sa katong section 12 bago sir bitaw oy as a friend jud ta always as help jud ta kay kanang not all things or kamo kay mga doctors ang help naman mo ako kay kanang o ano budbud ko kanang sana willing to learn ra ba? Ingan na. So, mangutana ko, hindi ko ka maupod. So, to balik sa tamang. Balik sa kumang sa katong section 1 sa tabalik, no? Kaya ako namang ibisaya, at least kung nga maka-picture out mo, sa istorya ni ma'am, dihang mga case to na, sure ko na, mga QR code, diha, kaya ba, anong taon sa to? So, karon kay di man ta mo mention, ingan na, so mother's full name XX, ana,
baby's full name, ABC, address, taga Magtanggol, Pateros, Metro Manila, siya. Facility name and address, sa balay man ang anak, so, with wife's house ra. Then, ang contact person, ang husband, mga 1, 2, 3, 4, maybe not educated. Judgmental ra ko, no, sorry the term. Type of care available, ang primary ra po are issued, then referral details, refused referral. So, mauto ang ending no, nag-refused referral na si mother na. Una ni ron na case nga, neonatal review of death. Section 2, nadiha ang maternal pregnancy progress and care. Taas, nagbasa ko na, no, maboring na punta. So, kato siya nga bata, G2P2 si mother, no, ang tipal niya, 1101. Hindi na ko elaborate kay doctor sa mga kauban. Sige. Contraceptive use prior to pregnancy, done. Type of pregnancy, single to na to. So, auto na siya ay 5 ka ANC. Then, given na to, kung ang TD3, non-reactive, deletion TB patient. So, mora to iya ka ng nalang siya UTI. Siya kung effect, ma'am, ha? Alam mo. Ano na, sige. Pachar-char, uy, ingon anak. Mag-lecture sa inyo, ha? Kaya taon, mag-usap mong lecture di ha. Uy, maminaw, sige, punos naman yung PDF. Pwede magamak animation gamay, kaya ma-alert po kay pastilan ka ng training. Sige, natangangal. Galaway na to at to. Kaya sige, paminaw. Dapoy ko, joke ra, uy, kay di ko ba, anso ko tinood, kita wala. Sige, balik ta, section 3. Labor and birth na pod. Ito, sumangil ako kay pulba dyan tinood. Sige. So, maunahan naman sa screen, flash, fetal heart monitoring. Bao na taon sa siya ka, very crucial nga monitoring. Not recorded kay balay naman. Nya, partograph sa mood. Jamo. Type of delivery, sa balay naman, igawa siya po tinoon, NSPD, no? O niya, libog ay deceiving kaayo kay ang mama po nga nagutuot ra. Oy, dako man yung anak at 3.20 pa po niingon nga gamay ra na pag-assess sa midwife. 3,100 grams man siya. Wag okay ra nimo to na dugay siya naka-decide nga refer. Abot ra ta na nganong na deceiving ko ning mo sa sa mga kuan. Okay ba o sa siya ay nabuhaton sige ma'am. Section 4 na ta. Sa naman kuan ni murag aktibo pa. Paan na jud bitaw ay. Mawa ra ko naman pero sige no. Bitaw sa ako ang Facebook when powers kana pwede na jud mo chat na nga ma'am kanang katong bitaw section kung ani mo ma'am kay kanang kung ano to ang ay ma'am na ma'am salamat jud ka ayud do kay hinging chat katis mahibaw ko kay kanang to learn na bitaw ta sige ma'am unsa man na ma'am okay thank you kaayo bitaw thank you everyone for listening and being with me this time sige asa mo tong section ma'am nabali man nila mo pagkuan yeah ma'am Section 4 na ta. So, naabot tayo details. Ang death, mo man dyan yung pinaka-importante, no? So, mauto na anak, ang death niya, 11:30 p.m., March 28, 2025. Niya, preterm. Anong preterm man to? Kay, pila to? Dok, 36 weeks and 5 days, 5-7. Then, classification of cause of baby's death. Hypoxia, prematurity, sepsis, kay of course, asa namang sterility, asa balay man ang anak, labis maghapon to, basi ikuot, rapon to, kanang uban, mitang mga anak, ang urag, nalibang, so na-adyo diha, sepsis, no, then final cause of death, kuan, hypoxia. Then, naate ICD coding for causes niya kay Google na magwani kay dili man ko ICD. Kasi na, ICD train, kitag 30,000, magpunupod na. Ma'am, ako pa mag-ICD ka ng training. Hindi pa naka-afford na. Mag-Google na naman tani. So ako, di po ko ICD train. So ako ra po nili Google niya. Any mistake?
IPM radyo ko ha. So mao na naay mga coding-coding nga na mga hypoxia, bacterial sepsis of newborn, prematurity, then infection of genitourinary tract in pregnancy. Kaya of course naman siya ay previous nga UTI. Uy, dapat naman humano sections 5 na. Section 5 pati. Ay. Critical delays and modifiable factors. Maoni ato ang angay i-reflect. Nganong namatay ko siya ha? No, kuan na ta, no NBS. Kaya mo sa nang NBS, no, sana, no name, no blame, and no shame. O, ni NBS, makarelate ang mga kuan. No boyfriend since birth. Next sa kita, memorize na yun, ani. Balik na po. So, ani, makita, no? Critical delays and modifiable factors. Unsa may critical delays ato? Refused referral to hospital. Nganong hatuha? Kay possible gud adto nga nagpa-prenatal siya sa previous nga mga private ins. Ingana, maybe she is not still kanang mentally prepared bitaw nga naguntis or say nga namon nang maybe wala siya ni-operate, something na ay mga factors nga not documented po. Then sa modifiable factors na siya family related. Nga naman to, maybe wala ma well informed ba to or wala ba ka-accept o kung sa di ang may buhaton ha wala kasabot. Then administration related, weak protocol and policy. Basin sa ilang lugar, maybe rapod, walang ma-monitor kaayo siguro ang mga pregnant mothers. Naku, di ba ma-check pala nato nga kinsa may mga possible EDC ron ha nga na. So ang midwife naapod nay regular monitoring on time magtapod. Then provider related. Neonatal danger signs were missed. Ngano man to kay sa home delivery naman no, wala ma-assess og tarong. Patient was discharged immediately few hours from birth, even though patient was not crying and lethargic upon assessment, poor upgar scoring. So, moto kay wala man ma-tao sa hospital kaysa balay raman so wala kayo ma-properly assess. Section 6 na ha, di ko ba ano mangyapon ko ay. Bitaw. Taas man ng basahon no. Sumaon na to, murag na narrate naman siguro na ako binisaya kanina no. Section 6 ang narrative events. Kuan, tayo sa natay actions to address delays and modifiable factors katong kinsay person responsible, timeline, identified issue and gaps, then katong iyang narration sa narrative of events like katong nanganak siya, then ma-check ni mo pila ka hours siya ni adto sa balay sa midwife, pag-abot pa dyan sa balay sa midwife, refusal pa dyan siya o referral. Then when nahimulain si midwife ga CPR lang jud until declared death na kay hypoxia naman. Maybe walay, of course walay mga unsa na mga BVM sa balay. Section 7 na tar mahuman ako gigol ba ano gyapon ko isa naman eh. Tabang. Next na tamang fish food analysis. Di wa ko mo dawat og APC kikibaw ko kanang di ko maon ng mga fish con sama na okay wa ta man seminar na karon na ano man di punta ani Lord. Sige, sumao ko. Mag-identify na taon sa maning Ishikawa diagram uy. Ishikawa diagram in analysis of neonatal death before planning. Ba mao ba ni Doc? So ang atong problem ani kay nagka-neonatal hypoxia si baby leading to cardiorespiratory arrest. Kay nga naman naa siya mga factors involved of course. Kaya sa mga kaya na ako'y mo di ko ani Lord wow no sa wala ilagay tayo sa karyo. Naay mga kuan na mga supporting nga kuan nga nung kani among gipili kani people manpower methods process of care kay adita sa kuan branch 1 nga people manpower no midwife
Sole attendant naman siya ra kay Nusara, wala pud ki-document dito nga na siya kauban sa balay no. So sole attendant is possible delay sole attendant with possible delays in recognizing escalating distress or initiating advanced resuscitation. Then family and parents kay potential delay in seeking emergency care or transferring the baby from the midwife's home. So no, next branch 2 ani kaning sama ni process of care, resuscitation and assessment. Kay ngano sa resuscitation good kuan though CPR was performed but there may have been a delay in starting it or ineffective airway management, no? Then assessment, the APGAR score is 7.8, might have been a temporary improvement leading to a false sense of stability and a failure to monitor closely. So ang midwife rating tahay ni assess nga APGAR score niya ingato so naa siya'y for a failure to monitor the baby closely. Then assessment, napod siya transfer protocol. No clear or immediate plan of escalating the case to higher level of neonatal care. Mao to ang problema po dato. Then sa branch 3, we have the environment. Place of death. Home birth setting lacks immediate access to continuous monitoring. Of course, kay walay mga pulse oximetry, as maging mga autosat na. Kay baon mo pila na yung kuan oxygen saturation sa lawas, di ba? Then, or any incubator facilities, of course. Then the temperature. Unregulated room temperature in the home contribute to the patient's severe hypothermia. Auto. Then sa branch 4, we have the material or equipment. Uy, my God, balay sa midwife. So, nandito ta ka-expect na resuscitation tools, no? Monitoring device. So, kani, resuscitation tools, there is a potential lack of functional neonatal valve mask, DVM, or suction devices in the midwife's home. Maglibog taog unsa man tong balay sa midwife na may suction machine in case bitaw gakuan siya gapag na ba siya auto gamit sa suction machine kasi gugpa na dai pod so documented isa po na no resuscitation tools kasi balay ng mga anak. Then sa monitoring devices kay unavailability of tools for early hypoxia detection. So sa kay ngano man kay ang diagnosis is a late sign of hypoxia. No, so di gihapon ma-determine ang mga early, middle assessment ana. So dili dayon ma-mitigate or matabang dayon si patient. Then sa branch 5, we have the factor the patient, the baby. So mo tong giingon deceiving ang weight kay ang size sa bata kuan ay ang weight sa bata 3,100 grams. The baby had a normal birth weight, which rules out complications from extreme low birth weight. So, pagkaingon ang mama, okay pa ni kay ang bata, kuan man, ako man. So, mauto na ka-decide siya nga, unya na ako na-refer, mututoy pa man po, na, pero nasayop lang siya ato nga time, kay wala siya, kaunahon na siya dahil. Then, the baby is lethargic. The baby was already showing signs of central nervous system depression, indicating prolonged or severe oxygen deprivation. Of course, lethargic man. The baby is not crying. Mauto ang sign. So, factor po dito ang condition sa Pilipino. Then, ang APGAR niya na 7-8 indicates that the baby initially established breathing but likely suffered a rapid secondary deterioration. So, maputo ka, imagine naman noon sa informa, so ato ang ikuan sa maudyo na ato ang ipagugos. Do, kung ano, patient is always right. Kung may sila nga, ay, huwag mahimong sa midwife o sa balay kong mga anak. Pero, mauna atong role as health educator, health provider. Dapat i-push na to nga. No, jud, ingna jud dayon nga nama, pasipo jud naman mamatay jud ng bata o di ka. Mga anak sa ospital, magahay kag ulo sa balay ka, mga anak. So, daghanan ako giyaw-giyaw, Lord. Next na tamang, tigil, magitubaan, nagyapon ko.
po ta, aning post-death review of plan. Mao ni ang di ko sure o sa ba to? Naatay katong kuan, issues and problems, mao to hang gi-mention like katong mga people manpower, methods, process of care, environment, materials, and equipment. Kay ngano man, sa balay man nanganak, so possible jud na nga walay appropriate resuscitation tools si midwife. Na mga responsible body adto, pwede siguro no nga ipa-call up siya ang attention ni midwife sa mga kuan, PHO, line-in facility heads, inga na SHO and MHOS. Mga shortcut ra ko kag ako nabasa kong tanan, boring na yan, murag lang yan po paniutos 11:14 na di ay mo to ma'am. Ang budget, mo na siya ang budget ha. Kay murag assume ra ko bitaw nga kanang hitabo to siya o bisan to March 28, 2025. So ako ra kung wa man ko kanuna nga hoy pwede deputa ni mag quarterly annually no. So ako mura siya immediate attention bitaw ni LGU baron or kinsa nga hoy dapat sutaan ni mag-budget sutaan ni nga ani jud nga mat ha. Pangusgan jud nato kay tan-awa inga na o imuhang midwife ana ang mother wa pud ma-educate og tarong so mao ni inga na time frame no sakto ba ni nag-mad mentioning na ko ani. So mao na siya ma'am. Unsay output indicator na to ani ang family counseling checklist na abata ingani nga kana bitaw mo-check jud ka anak kung ma'am tinuod ba ni i-reassess nimo i-measure nimo kung tinuod ba ni siya nga nakasabot willing mo sabot o willing mo cooperate jud pod kanay uban mothers nga okay ma'am okay inig aktual kay haroy asa tanan ibang istorya nimo wala lupad gabot buot lagi hapon mo na siguro pod tay kuan family counseling checklist bawo apil ba pud na sa mga checklist na to murag ano ba ko ara na maon kuan siguro initiative kung ako pa kuan mo hatag og kuan requirement then naatay average time from referral to arrival at higher facility. So mao to siya ni matter og dako sa kamatayon ni baby. Next na tamam. Kay mo taas na daghan na ni ako paning kasahon tanan lima. Ay nahuman na ni ay thank you lo. Bitaw. Sige, naka-share. Every moment, di ko assuming kuno hey akong mother na charot rapod. Never mind the face kay mura di ko ano po nagdibatikaan niya gabi na gabi. Every moment with you, the baby was a precious gift and your memory will forever be our treasure. Oh, gay. Sige, mo siya nagpupusapuan. Nagka-ectopic pregnancy ko twice, year 2019 and 2021. It was not that easy. 40 years old na koron pero mao na nagama ko ani nga ko ano ra kung nakahila kariyo kay my god kinsa man ninyo nainhibawan na patient nga nag-undergo og ectopic pregnancy. Ang first okay pa to na apa siya tiki. Sus kay pag 2021 ruptured naman. Di ba? So ako nawad-an pug ko loss 2 times. Mao ni mura pug na ako mo na to oy mura. Thank you for listening. Powers should know. Thank you, ma'am. Let's all have the power.